So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So napakahaba ng weekend ko, no? Kaya ilang araw din tayong walang upload. So gaya ng sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pwedeng puro gaming lang. So dapat meron tayong family day palagi. So eto, na kababalik lang natin sa gaming status naman tayo ulit. Kaya tayo mag-upload, no? Panibago content. So ano nga ba yung i-upload natin gaya ng promise ko sa inyo? Ang i-upload natin ngayon, ang content natin for today is all about fruits. So ito, sa lahat na nag-aabang ng idea or information about sa lahat ng fruits, no? Itong content na to, talagang nakafocus lang to sa fruits. Okay, sa lahat ng gusto nyong malaman, anong ginagawa ko sa fruits, paano diskarte, ituturo ko lahat sa inyo. Okay, sa content na to. Pero syempre, gaya ng dating gawin natin, bago natin siya simulan, no? As always, syempre, i-shoutout muna natin lahat ng mga nag-comment sa mga latest video natin, no? So, tara, puntahan natin yung mga comment nyo guys. Check ko, no? Umpisahan natin dito kay at Architect Ipe. Always watching your video, boss. Support coming all the way from Canada. Solid guys. Shout out sa lahat ng gaming dyan sa Canada. Isipin nyo guys, oh, nakarating natin Europe, Canada, US. Actually, ang dami nagme-message sa akin, no, ng mga taga-ibang bansa. Pilipino sila, pero nasa ibang bansa sila nagtatrabaho. So guys, pakaraming gaming, isipin mo. Parang around the world talaga yung show. Hindi man siguro sa lahat ng country, pero 'di ba? Magugulat na lang kayo, no? Gaming pa rin sila kahit nasa Europe, Middle East, US, Southeast Asia. So shoutout sa inyo lahat diyan. Sa lahat ng gaming ng abroad, no? Nalabas sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat. Guys, lalong-lalo na yung mga gaming na mga kaidaran namin, no? Nagulat kami ni Boss Chocolate, no? So, nagkapalitan ng message siya sa Messenger, no? Nagulat kami, 40 plus na rin pala siya, no? So, shoutout sa lahat ng 40 plus gaming, no? Sa buong mundo, nang naglalaro ng MU Monarch Sea at ng MU Immortal, shoutout sa inyo lahat. Lahat ng mga 40 plus dyan, na madalas pinapagalitan ng mga asawa nila gaya ko, na matandaan na naglalaro pa, shoutout sa inyo lahat. Nagulat kasi kami, no? Pareho na pala kami magpo-43 this year, no? So, shoutout natin yan si Boss Chocolate. Nagkapalitan lang kami ng message, siningit ko lang. No, guys, sa lahat ng 40 plus na player dyan, okay, may hiya. Ito talaga yung naging natin, no? Gamer for life ang nangyari sa atin, talagang gaming ang natin. Kami yung mga nakaabot sa unang-unang MU, no? Sa PC pa. Kung natatandaan ko, 2003 yun eh. Doon siya naglalaro, 2003, 2004. Yun yung mga, alam mo yun? Yung bentahan ng Bless dati, 10 piso isa, no? Tapos unang labas ng Excellent Brasset, halos ang bentahan ni kotse. Ganun ka mahal dati nung araw, nung bagong MU. Parang yung kasi yung pumutok kasabay ng Ragna eh. Naman, pag natapos yung Ragnarok era, MU yung pinaka malupit na pumalit. Anyway, tuloy tayo. Ito, shoutout natin kay ang pangit ng pangalan niya. Parang ang pangit i-shoutout. Shoutout sa'yo, Boss Jack. Boss Jack na lang sabihin natin, no? From server 639, Arman Yakis Guild. Sa lahat ng gaming dyan, guys, sa 639, no? Server 639. Kay Boss Jack, huwag na natin buuin yung pangalan niya. Hindi maganda pakinggan. So, ayan, guys, solid yung mga comment nyo, no? Lalo to si Architect Epe, grabe, oh. From Canada pa siya, guys. Talagang, alam mo yun, gaming for life, no? Nasusuportahan pa rin nila tayo kahit na nasa malayong lugar sila. At actually, si Bossing McFury nakakuha ng Grow Lancer natin from Europe siya, eh. Pero Pilipino siya. Parang ngayon, nasa GC na nga siya, napapansin ko paano sila, eh. Mga taga Mindanao, no? Shoutout dyan, guys. Lahat ng playing dyan sa Mindanao, no? Shoutout sa inyo lahat. Tapos, ito kay Adjelal. Ikaw pala dahilan nito, Tol Guans. Malamang ka-server namin to, parang familiar sa akin yung pangalan niya, no? Kay Jilal. Tapos, ano pa ba?
Wait lang guys, tingin pa tayo ng ibang comment sa latest ano natin, no? Sa latest video natin. Kay Bossing kay Bossing at Koso Shibu. Informative as ever. Salamat Boss Gab. Happy Family Day mode. Salamat Bossing sa comment. Sana enjoy din yung family mode mo last weekend, no? Sa inyong lahat guys, no? Sana enjoy yung family weekend nyo. So, eto si... may nag-comment dito, solid yung tip niya regarding sa prior set, no? Saan ba yun? Si Bossing. Eto, guys, si at Jongski Sapad 7523 sa prior set daw. Guys, ito information to guys ha. Kahit ako guys hindi ko alam, no? Parang meron silang ginagawa pala. Ganito guys, ito. Or mababasa nyo rin siya sa comment section dun sa video natin na what are set gears, no? Ito comment niya guys. Wag daw i-accept quest simula una. So wag nyo daw munang i-accept yung quest simula una. So hindi ko alam. Hindi ako sure dito sa comment nila kasi hindi ko to nasubukan. No, pero sila malamang na paulit-ulit nila to kaya siguro nila nako-comment. So ito ulitin ko guys ha. Ang sabi ni Bossing Jongski, wag daw i-accept yung quest simula una, okay? Sacrifice one piece yung first item till 500. So, para makill yung last GB quest. Okay, gaya kasi ng sabi ko sa inyo, yung flyer set kasi, yung last item kasi noon, parang pandaya ng MU Monarch, no? Na napakahirap kunin. Kasi nasa ibang level siya ng VIP. Guys, ano ba? Sang 3 yata sabi nila. O, ganon. Kasi hindi ko na matandaan eh. Masyado na matagal para sa akin. So, ayun. Sacrifice one piece yung first item till 500. Para daw makill yung last GB quest. Kung may sang 3 ka na, if 450 ka pa lang, mas mainam tapos agad para sa last quest na yung gold boss. Okay? So, yun ang tip nila. Yung nalampasan mong first part ng set, pwede mo bilhin ng Diaz, pinakamura naman daw yun. Okay, so sana naintindihan niyo yung sinabi ko, no? Anyway, guys, meron siyang comment. Okay? Doon sa mismong content natin, sa video natin. So, pwede niyo sigurong tingnan yung comment niya para malinawan kayo kung medyo naguguluhan kayo sa sinabi ko. Ulitin ko ito last beses ko na ulitin. Sabi niya, wag accept quest simula nung una. Okay, so para wag mong kunin yung first quest siguro. Yung unang item. Sacrifice one piece yung first item till 500. Sinasabi nilang 500 yung level. Till level 500. Para makill yung last GB quest. Okay? Kung may sang 3 ka na, if 450 ka pa lang, mas mainam tapos agad para sa last quest na gold boss. So, yun yung tip nila. Kumbaga parang, wag mo daw munang kunin yung quest. Okay? Kumbaga hindi mo kukunin para hindi siya mag-move. Kasi once na kinuha nyo kasi yung quest, continuous quest kasi yon. Okay, so ang sinasuggest nila, wag niyo kunin yung first quest. So, yun yung idea nila. Okay, so para hindi mag-move nga naman dun sa second quest, alam mo yun, hindi kagad umandar sa second quest yung quest na yon, yung prior set quest. Wag niyo kunin yung first quest. Para hindi siya magtuloy-tuloy kasi parang story quest yun eh. Okay? So guys, sana malinaw. Kung di man malinaw sa inyo, check niyo yung comment nila guys. Hindi ko kasi sigurado kung hindi ko kayang patunayan yung comment nila. Pero since yun ang kino-comment nila, malamang nagawa na nila yon. Okay, kasi masyado nga madaya yung prior set na yon. Okay? So, tara, tuloy tayo. Eto kaya Rage Fighter, laging solid content mo boss, try mo maging vlogger. Para sumikat ka bossing, wala ginawa pa ako vlogger. Okay na ako boss, sa ganito lang, no? Hindi naman tayo actually nagbablog for hindi naman ako nagbablog for tawag dyan sa ganyan, para kumita, no? Hindi ako vlogger na kagaya ng mga vlogger para may yumaman sa pagbablog. Hindi tayo ganoon. Kumbaga, kaya tayo nagbablog para ma-feed ng information yung mga bagong player, no? Pangalawa, masaya ako sa pagbablog ng laro kasi ini-enjoy ko yung game. So, ano yun? Hindi lang naman kayo ang natututo pag nagbablog ako sa game na to. Pati ako natututo actually. Gaya nung sinabi ko nga sa inyo, 'di ba? Nung ni-review natin yung mga classes, yung different classes na ni-review natin, hindi lang sa inyo nakatulong yung pati ako.
Kasi gaya ng sabi ko, parang ML din, di ba? Kailangan malaman mo yung skill ng mga iba't ibang hero or classes para alam mo yung gagawin. At yung next video na gagawin ko guys, next content, yun ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin all classes, no? Counter-attack sa classes, skills, etc. Basta pag-uusapan natin yung all class na MU Monarchy ng mga tips and tricks kung paano nyo lalabanan sa PvP. Okay, so yun yung next ano ko, no? Naisip ko next content. So, eto pa kay at DW EU 6ST, sabi niya requirement kasi pumatay ng gold mob sanctuary. So more on comment nila, more on dun sa video, no. Tapos ito kay Baluyot Joshua Liguales, yan. Boss tutorial ng class talent ng Grow Lancer kung paano, kung anong i-prior o unahin lalo na sa simula, sana mapansin. Bossing, nag-reply yata ako sa'yo, meron tayong Grow Lancer class full review, doon pa lang pulido na yon. So, kailangan mo lang siyang panoorin ng ayos at ng buo para malaman mo kung ano mga dapat mo sa Grow Lancer, no? Napaka-solid ng content natin ngayon, guys. Ay, napaka-solid ng content natin na yon, no? Regarding sa Grow Lancer. So, kung Grow Lancer ka, panoorin mo, marami ka mapupulot. Sureball yun. Okay, ito naman kay at Harris 1828. Hi bro, anong mas okay? Okay na fire or ice, fluorite? Sa level 600 plus na BK. Okay, nabasa ko na to comment niya, nag-reply ako sa kanya nito, no? At anong stat build at fruits ang babagay? Salamat. So, yun. Sakto may tanong ka sa fruits. Ito, panoorin mo tong content na to, Bossing at Harris, no? Nag-reply na kasi ako sa kanya para kasi ang inaano niya, mas okay daw yung fire sa ice na DK. So, gaya ng sabi ko sa kanya, wala pa kasi ako nakikitang DK na naka-fluorite fire. Okay, siguro meron. Pero, ayoko man sabihin, pero parang wala akong nakitang malakas sa DK na fire of fluorite. Bakit? Kasi guys, ang Dragonite, ito, Bossing Harris, no? Ang Dragonite kasi, bagay na bagay kasi sa kanya yung ice. Bakit? Unang-unang mili siya. Yung kasing ice, gaya nga ng mga nakaraang content natin regarding sa fluorite, mababasa nyo naman na yung ice kasi is magti-trigger ng passive niya ng 54% attack kapag nag-trigger yung passive niya. Kasi ang passive doon, when attack. So since melee ka, aatakihin ka talaga ng aatakihin. So yung chance na mag-trigger, okay, yung passive ng ice is mas madalas. Yung fire kasi, madalas lang yung magti-trigger kung mabilis na mabilis yung attack speed mo. Normally kasi yung Dragon Knight, ang ginagawa lang sa PvP noon is Fatal Strike, no? Then Whirlwind Spike. So yun talaga yung pinaka ano niya eh. Yun talaga yung pinaka binabato lang ng Dragon Knight. So yung chance na mag-trigger yung fire sa Dragon Knight is napakababa. Okay? So sana malinaw yun kay Bossing, no? Kay Bossing Harris. Anyway, nag-reply naman ako sa kanya sa mga comments. So sana makapulot siya, no? Ng tips doon sa mga comment ko sa kanya. So ito guys, last na to, no? Kahit Bossing Lance. Sabi niya, boss, 24/7 naghahunt ako GL gamit ko. Ang pinagbabawal na teknolohiya. So 24/7 na siya naghahunt, no? Biruin mo yon from level 500 to 636. Isa pa lang ang drop ko ng Garuda Feather. Ganun ba talaga career yon? Baka may suggestion ka na map kung saan. Wala pa kasi God Trial sa amin sa MU Immortal. Okay, shoutout again lahat ng gaming sa MU Immortal, no? Ito kay Lance. So, ang tinatanong niya is, ganun ba daw talaga career yung Garuda? Yes, Bossing. Sobra. Kung wala pa kayong God Trial, talagang mahihirapan kayong makaipon ng Garuda. Guys, napakamahal ng Garuda. Kita nyo naman nung content natin nung ano, di ba? Nung Craft Perfect Gen 4 Wing. Guys, bumili pa ako ng 2M isa. Na Garuda, makapag-craft lang. Bossing Lance, no? Talaga napaka-rare ng Garuda. Kung wala pa kayong God Trial, talaga matatagalan kayo. Actually, kung hindi mo siya gagapangin, ang ginawa ng ibang spender sa amin, early pa lang yung game, hinarang na nila lahat ng Garuda sa mga player. Tsaka sa crossover, kahit mahal, binibili nila. Actually, mura pa nga dati kasi nung unang labas ng Garuda, parang 1.5 nga lang. Ako nga, binili ko ng 2M isa eh.
Alam mo yun, hinarang na nila lahat ng titindang Garuda. Lahat sa server namin, alam mo yun, yung mga nakaka-loot, o pinapakiusapan nila na paunahin sila. So, ganun kasi naman talaga ginagawa ng mga spender, no? Tapos, kahit mahal yung benta sa DR, kinukuha nila. Kaya sila nakabuka agad. Actually, mahal yung bow nila. So, yun ang nangyari. Ang dami nilang ginastos na MUC para makapag Gen 4 lang kagad. In the end, nagkakaroon pala ng God trial na mas mabilis mag-farm. So, kami na mga nahuli, mas nakatipid. Kasi konti na lang yung binili naming Garuda. Although nauna sila, which is maganda kasi nga, nauna na sila sa wing. Pero, anong nangyari, nagpang-abot pa rin kami. Diba? Yung tulad ngayon, nauna nga sila gumawa ng wing. Pero ngayon, yung mga attack power namin, tsaka mga, alam yun, yung mga kalidad ng mga karakter namin. Guys, pasok lang tayo sa game, no? Ang haba ng intro natin. Yung kalidad ng game, no? Ay, yung kalidad ng mga karakter namin ngayon, kahit na nauna sila sa Gen 4, halos pantay-pantay na rin. So, yun actually yung tip ni, ano rin, no? Guys, ang diskarte kasi dito talaga sa MU Monarch C, no? Sa totoo lang, okay na mauna ka talaga. Bakit? Kasi nga, pag naka Gen 5 ka kagad, kunyari ngayon, na puro Gen 4 na, medyo aangat ka ng konti, pero, ando kasi yung pero, napansin ko sa style ng playing ngayon, na napakarami ng event materials na pwedeng i-farm ng mga F2P. Guys, kahit spender, nahihirapan na sa mga F2P ngayon. Real talk to, guys, ha? Yung mga F2P dyan, yung mga F2P, no? Na mga free-to-play na players, guys. Kung early game pa, wag kayong mawalan ng pag-asa, no? Wag kayong mapanghinaan na F2P kayo. Guys, ngayong level 700, 600 na ang mga character, napakaraming way ng F2P para magpalakas. Maniwala kayo sa akin, lalong-lalo na yung runes. No? Actually, si Bossing Rusty niya, no? Nagpapa-review siya sa atin ng account niya. Sabi ko sa kanya kasi paabutin niya ng 30k para medyo maganda i-review yung summoner niya. Guys, ano siya? Hindi naman siya pure F2P. 55ers lang guys. Napakalakas ni Bossing Rusty. No? Shoutout sa kanya, Boss Rusty, no? Server 545 ba sila? Nakalimutan ko anong server ni Boss Rusty. Basta higher ano sila sa amin, eh. Or 585, gano'n. Parang server 585. No? Si Bossing Rusty, so ang balak namin kapag nag-30k na yung attack niya, tsaka namin nire-review yung summoner niya. Napaka-solid niya, guys. Hindi man siya pure F2P, pero 55ers lang siya na, alam yun, konting 55ers, no? Total grind. Okay? So, ayun, at Bossing Lance, no? Grabe talaga yung Garuda. No? Napaka-rare at napakahirap buuin yan pag wala pa kayong God trial. Pero ang suggestion ko sa'yo, lang wag mo siyang pilitin. No? Wag mo siyang i-rush na buuin, nabibili ka ng 2M isa, gano'n. Sayang. Gamitin kasi, kapag naka-Gen 4 ka na, at naka Gen 3, or 3.5, Gen 3 ba? Gen 3, di ba? Wala naman 3.5 eh. Kung naka-Gen 3 ka na Gen 4, ang pagitan nun, malaki din. Kasi parang damage absorb na 10%, alam ko ang pagitan nun eh. Tsaka damage siya, ang tawag rito, ang ano nga ng wing? Damage bonus, tsaka damage absorb. Okay, sa Gen 4. Mas mataas yata lang naman ng 10%. Although malaki siya, pero kung mababawi mo naman yung gagastusin mong MUC, kung mababawi mo sa ibang pagkakagastusan, gaya nitong topic natin ngayon, which is fruits, no? Kung ako sa'yo, wag mong sayangin yung MUC sa kakabili ng mamahaling Garuda. Kung magbebenta ng murang Garuda, like 800k o kahit 1M, good siguro. Pero magbebenta ng mga 2M, bibili mo gaya ng ginawa ko. Anyway, yung ginawa ko kasi, nag-rush ako eh. Kaya 2M ko siya binili. 2 pieces lang naman. Pero kung ikaw, i-rush mo yung Garuda mo para mauna ka lang sa Gen 4, sayang, guys. Bossing lang, sayang yung MUC. No? So, wag mong i-career yung Garuda. Para sa akin. Itong content ko natin ito ang tip ko sa'yo. Ito ang pag-aksaya mo ng MUC dahil sulit na sulit kapag ito nabuo mo. Okay? So, talaga guys, ang haba ng intro natin. Sana na-shoutout natin lahat ng mga papa-shoutout, no? Sana sa mga hindi ko na-shoutout, sa lahat ng gaming, no? Na hanggang ngayon, no? Lalo na yung mga kaidaran ko dyan, mga 40 plus. Enjoy gaming tayo, guys. Eto na!
Yung topic natin, ano nga ba yung topic natin for today? Pag-usapan natin everything, no, na pag-uusapan is tungkol sa fruits. Guys, gaano nga ba kahalaga yung fruits sa game na to? Kung i-rate ko yung pinakahalaga ng fruits, guys, sa game na to, actually, parang gusto ko siyang i-rate na top 1. To? Alam niyo kung bakit, guys? Yung fruits kasi, hindi nyo, may kalaban kayo. Hindi nyo masisilip yung fruits ng kalaban nyo. Okay? Alam nyo ba, guys, na isa sa mga sikreto ko kung bakit medyo makati tong Dragon Knight ko? Dahil sa fruits, guys. Alam nyo kung bakit? Gaya na sabi ko sa inyo, yung Oracle SD ko kasi, guys, halos 100% na. Actually, 99.2 pa lang siya, pero ginawa ko na content. Ang pangako ko sa inyo is 100%. So, since konti na lang, at wala naman akong SD mabili, ginawa ko na siya ng content ngayon. 99.2% yung Oracle SD natin. Guys, ano nga ba yung silbi ng Oracle SD? Pero lahat ng fruits pag-uusapan natin ha. Kung babasahin nyo rito yung mention ng Oracle SD, ito, Hallowed SD nakalagay. Shield the Dark Wizard Resistance. Okay? So, ang pinakaano talaga guys ng Oracle SD, yun nga, para ka magkakaroon ng shield for damage resistance. So, yung mga malalakas na summoner, okay, di ba ang summoner guys, meron silang ignore defense. Okay, tsaka yung mga MG yan, may mga ignore defense na attack skill sila eh. Okay? So, since masakit yung Summoner at saka yung Dark Lord, no, sa unang clash nyo, kapag max kasi yung Oracle SD nyo, na ano ko yun, parang tag rito, nakaka-counter ko yung burst damage nila. Kaya nangyayari, kahit na nababurst ako ng Summoner, pag meron natirang buhay sa akin, or hindi nila ako kayang i-burst, kasi makapal nga yung shield natin. No? So, yung damage resistance natin, which is yung Oracle SD, medyo makapal. Kaya nangyayari, napapatay pa natin yung mga summoner. Okay? Guys, napakalaking bagay Oracle SD. Kung ako ang tatanungin nyo kung ano ipa-priority ko, guys, promise, priority nyo Oracle SD, napakalaki ng silbi. Even range kayo, melee man kayo, range, priority nyo Oracle SD. Isa to sa mga sekreto ng karakter ko. No, bukod sa ibang sekreto ng karakter ko, ito yung isa sa mga sekreto, no, ng Dragon Knight ko. Yung AGL ko, kaya parang ang lambot niya kasi wala siyang Oracle SD. Kaya madalas nabe-burst ako ng kalaban. Okay? Kahit na mataas yung AG ko, mataas yung def rate, since wala akong Oracle SD, nabe-burst ako ng mga summoner. No, yung AGL ko. Ito yung kaibahan ng tetong Dragon Knight. Okay? So, move tayo guys. Again ha, sabi ko sa inyo guys, priority nyo, Oracle SD. Ngayon kay Bossing Lance, no? Ito yung sinasabi ko sa'yo, Bossing. Kaysa magwaldas ka ng MUC sa Garuda para mag-gen, kung ako sa'yo, i-priority mo na lang yung Oracle SD mo. Pag ito na 100% mo, maniwala ka sa akin, mapapa-comment ka sa video na to. Sigurado ako na mapapa-comment ka sa akin kapag ano. Subok ko to guys, itong Oracle SD, napakalaking bagay. Actually, ang nagturo sa akin ito, yung Grow Lancer, ng dating may-ari, si Bossing Pande. No, kasi nag one-on-one kami, PVP, ng AGL ko. Grabe nagulat ako, para siyang, alam mo yun, parang sobrang kunat niya na hindi ko siya matunaw-tunaw. Samantalang meron akong Poison Arrow, which is ignore defense, poison, plus damage enhance para sa AGL. Pero grabe, para ako pumapalo sa Adobe. Nung tinanong ko siya, boss, grabe, kunat niyang Grow Lancer niya. Siya nagturo sa akin. Isa sa mga sekreto ng Grow Lancer niya, which is yung, iba na yung bago may-ari ngayon, yung nabiling Grow Lancer. Oracle SD guys, max ang Oracle SD nun. Okay? So tara, move tayo. Oracle SD. Eto guys, super combo fruit. Ano nga ba yung silbi ng combo fruit? Okay, yung combo fruit guys, yun yung chance na mag-trigger yung combo nyo ng barrage, ng paulit-ulit, ng parang double time. Ano mo yun? Yun yung chance na mag-combo ka ng 2 beses. Parang ganon yung super combo. Yung nga lang, napakahirap netong mamax. Alam nyo kung bakit? Kasi madalas 1% yung binibigay niya. Madalas, pag nag-upgrade ka ng combo fruit, 0.1. So, parang
Sa apat na combo fruit, isang super combo fruit lang ang makakrap nyo. At pag kinrap nyo yun, madalas ang lumalabas 0.1. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip. Guys, recently ko lang to nalaman ha. Yung, di ba ang turo ko sa inyo, kapag nagka-craft kayo ng fruit, ng aji, no? Yung single fruit ito, yung mga fruit na to. Itong aji fruit, di ba sabi ko sa inyo, success rate is 30%, pa isa-isa lang. Kasi pag used by 10, madalas nababaog yung ano ko, yung, alam mo yun, mas mababa sa 30% yung nangyayari. Okay? Ngayon, ang nalaman ko naman, kapag pala, Oracle SD at Super Combo Fruit, ang i-upgrade nyo, mas maganda pala siya uses by 10. Bakit? Kasi kapag yun ang ginamit yung uses by 10, mas malaki yung chance na mahigit sa 0.1 yung makuha nyo. Dun sa 10, meron at merong mahigit sa 0.1. Hindi katulad pag inisa-isa nyo siya ng crop at uses by 1 ang ginawa nyo, madalas sa madalas, 0.1 lang yung nakukuha nyong percentage. Recently ko lang nalaman guys. Actually, itong super combo fruit ko na 19.7%, ganun ang ginagawa ko sa kanya ngayon. Bumubuo ko ng 10 piraso, tsaka ko siya use by 10 ang ginagawa ko. So siguro mas maganda kung makabuo kayo ng mas marami. Nga lang kasi napakahirap guys ng bumuo ng combo fruit. Napakamahal ng combo fruit. Parang 55k yata ang isa. Grabe. Hindi kagaya dati, 15k mabibili mo combo. Sobrang mahal na ngayon. So, yun yung tip ko sa inyo guys, no? Pag magka-craft kayo ng Oracle SD at Combo Fruit, gamitin yung stylish use by 10. Huwag nyong gamitin use by 1. Kasi pag use by 1, kadalasan 0.1 sa Super Combo, 0.2 sa Oracle SD. Okay? Pero yung tip ko sa inyo sa mga Aji Fruit, STR Fruit, effective pa rin yung use by 1, 30% success rate. Guys, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ko. Wala siyang palya. No, hindi siya bumababa sa 30% masyado. Okay? So, tuloy tayo. Ito, combo fruit nga. So, ano nga ba yung combo fruit, guys? Ito, nakamax yung combo fruit natin. Guys, yung combo fruit, hindi siya pampalakas ng combo. Ulitin ko, ha. Itong combo fruit, guys, pampabilis ng regen ng combo nyo. Ito. Itong combo bar nyo na to. Ito. So, pampabilis siya ng regen kapag nakamax yung combo fruit nyo. Okay? Malinaw naman siguro dito sa description. Ay, no. Combo regen speed. Ito. Ay, no. Combo regen speed. Yun yung ano niya. Yung SD, guys, itong SD ganun din. Itong SD fruit, ganun din siya. Yung regen ng SD nyo, which is ito, sa mga new player, kung di alam, itong bar sa kaliwa na dilaw, yan yung SD. Yung mga new, para sa mga new player na hindi pa nakakalaro, no? Baka may manood kasing new player, maguluhan sila sa sinasabi ko. Etong nasa kanan nyo guys, yung combo. Okay? Kailan kayo magkakaroon ng combo at SD? Level 300, kailangan nyo tapusin yung dalawang quest. Story quest yun. Unang yung makukuha yata is SD. Ay, combo yata muna. Pangalawa ay SD. Okay? So, papatayin nyo yung boss doon. Sa Ascension yata. Basta, level 300 quest siya. Makukuha nyo yung quest na yon at makukuha nyo yung SD at saka combo fruit. Okay? Para sa mga new player na hindi nakakaalam. Again, ulitin ko, yung combo fruit at saka yung SD fruit, hindi siya pampalakas ng combo at hindi siya pampakapal ng defense nyo. Ang pinakasilbi ng combo fruit is pabilisin yung combo regen nyo at yung SD fruit, pabilisin yung SD regen nyo. Okay? Yung pampalakas ng damage, super combo fruit. Bakit? Ito. Bakit? Kasi ito yung pwede mag-trigger ng chance na dumoble yung combo nyo. Parang di ba, pag kumukombo kayo, pumuputok ng isa. Pag naka-upgrade tong super combo fruit nyo, pwede siyang dumalawa. Hindi ko lang alam kung pwede pang tumatlo. Hindi na ako sure. Okay? Pero yung dumalawa, sureball yun. No? Lalaki yung chance. Pag mas mataas yung level, ay pag mataas yung percentage ng super combo fruit nyo, which is yung sa atin, 19.7 pa lang. Okay? So, eto yung kasunod. Eng fruit. So, para sa mga gusto magpa-upgrade ng magic damage nila. So, ito yung Eng fruit. There's a chance to increase wisdom. So, wisdom siya.
Magic Attack, ito yon, no? Eng Fruit, ENG Fruit. Ito may stamina guys, chance to increase HP to. Guys, tong stamina, ito yung HP. Madagdagan yung HP nyo pag itong nilevel up nyo. So guys, saan nyo nga ba pwedeng i-level up yung S3? Anong mga class? Para sa akin guys, lahat ng class pwede nyo gamitan ng stamina. Kung, alam nyo, kung meron lang din kayong pang level up. Para sa akin malaking bagay, lalo na sa AGL. No? Actually, bala kong i-upgrade yung STA ng yung stamina ng AGL ko eh. Hindi kasi di ba ang AGL pang i-upgrade nyo lang dun is AG, hindi nyo naman need i-upgrade yung STR nun eh. So para sa akin AG ang i-upgrade ko, i-max ko muna, isusunod ko tong stamina para magkaroon siya ng dagdag na HP. Okay? So pero madalas itong stamina nito para sa mga tank type na kada class, like Dragon Knight tank, no? Grow Lancer na tank, Dragon Knight tank, Dark Lord, yung mga DL cha. Okay? So, ito Agi Fruit. So, guys, halos lahat ng class, no? Actually, halos lahat ng class. Ito yung unang minamax. Okay? Dati, ang max lang ng Agi, ang alam ko, 600. Pero ngayon na tinaasan na yung level cap, parang depende yata sa level mo. Kung 700 ka na, ang max na pwede mong gawin is 700. Pag nag-800 ka na yata, ang max mo na pwedeng i-upgrade sa fruits mo is 800. So, yung mga dating nakamax na, nakakapag-upgrade na uli sila. Okay? So, dun sa mga player, no, na, bawa, tulad ko, pa 700 na ako. Ngayon, siguro, ang maximum ko lang is 600 ng Agi Fruit. Pero pag lumampas na uli ako pero pag nag-700 level cap na ako, mabot ako ng 701, so malamang, pwede ko na i-upgrade sa 700 yung fruit ko. Although hindi ko pa nasusubukan guys. Kasi kita nyo naman yung AG natin, 510 pa lang. No, continuous yung pagpa-farm natin ng joke. Yun ang ginagawa natin. No? Nakafocus actually ako ngayon. Ang ginagawa ko lahat ngayon sa character ko, nakafocus ako sa fruits. No? GME, joke pa rin binibili ko everyday. Kinukuha ko to, ito. Kunin natin pala, baka makalimutan na ito. Everyday G-Wave Creation, kinukuha ko siya. GME, no? Kinukuha ko rin yung joke doon. So, ang last is yung STR Fruit. Okay, itong Dragon Knight natin guys, ito yung isa sa i-upgrade ko rin. Kailangan kong dagdagan yung STR. Okay? Kasi doon nga sa pag Dragon Knight at saka Grow Lancer, malaking bagay yung STR kasi doon kumukuha ng physical attack rate, at saka yung physical damage percentage. Kapag mas mataas kasi yung attack rate nyo sa def rate ng kalaban, mas malaki yung chance na pumasok yung attack nyo at di ka mag-miss. Okay? Tsaka guys, kung mapapansin nyo, kapag nag-upgrade kayo ng STR, tumataas din yung hit nyo. Makikita nyo, pag nag-upgrade kayo ng STR, yung hit, yung parang heat up ito, tumataas din to guys, yung hit nyo kapag nag-upgrade kayo ng STR. So, ano pa ba sa fruits ang ano natin? Ganun nga, araw-araw guys, farm kayo ng joke, no? Huwag nyo kalimutan mag-farm ng joke. Pag nag-crop kayo ng fruits nyo, i-pryo nyo yung ano nyo. I-pryo nyo yung, para sa akin, no? Siyempre, unahan nyo yung combo. Yun yung parang pinakamabilis kasing buuin. Max sa 100%. Isunod nyo yung Oracle SD, guys. Napakalaki ng silbi. Okay? Napakalaki ng silbi ng Oracle SD. Bago nyo i-upgrade yung SD seed, guys, kung unahin yung SD seed, mas magandang unahin nyo yung Oracle SD. Ito. So, para sa akin, huwag nyo munang unahin tong SD Regen. Mas okay unahin yung Oracle SD. Napakalaki ng tulong sa inyo nito, guys, sa PvP. Grabe yung natutulong nito sa akin sa 1v1, sa PK, kahit sa PvP event. Para sa akin, napakalaking bagay. Napakalaki na natutulong sa akin itong Oracle SD. Although napakamahal niya, guys, 4 na fruit, isang joke sa isang fruit, no? Ang kailangan nyo. So, kung 2%, kung 0.2 na 0.2 ang nakukuha ko, simula dati pa, kasi bira nga ako mag-use by 10, lately ko lang nalaman. So, parang sa
1 point sa 1%, no? Kailangan mo ng 20 pieces na SD seed at saka 5 joke. Ganun siya kamahal, guys. Kaya kung ako sa inyo, lalo sa mga new player, no, na makakanood nito, ngayon pa lang, umpisahan nyo ng i-maximize itong Oracle SD nyo, guys. Maniwala kayo sa akin o hindi, napakalaking bagay ng Oracle SD sa PVP. Solid. Okay? So, yun lang, no, ang tungkol sa fruits. Normally naman, ang kailangan nyo lang sa fruits is yung joke, no, yung talaga yung pinaka main source nya. Pag nag-grab kayo ng mga fruits, guys, yung pinaka main source talaga is joke. Ayan, makikita nyo naman, oh. Kung STR, joke ang kailangan nyo, tsaka chaos, G-Walog chaos, Agi, ganun din, joke talaga, STR, joke, energy, SD. So, kailangan nyo ng dalawang SD. Pag SD seed ang SD fruit ang bubuhay nyo, dalawang SD seed. Combo fruit, so dalawang combo heart. Okay, isang joke. Super combo, kailangan nyo ng 4, no? At isang joke. Hollow SD, kailangan nyo ng 4. At isang joke. Okay? So, guys, sana makatulong yung tip ko sa inyo, no? Regarding dito sa fruits. So, kita nyo naman, yung Oracle SD natin is 99.2%. So, 4 na craft na lang ako. Solid na to. Magmumove ako ngayon sa super combo. Ipa-priority ko ngayon yung super combo. Yun ang gagapangin ko ngayon ng grind. Okay? So, kung sakaling mang maabot ko yung super combo fruit, i-update ko tong video natin na to. Hindi ko lang alam kung kailan natin magagawa yun. Pero yun ang gagapangin natin ngayon. Everyday, focus tayo sa pagpa-farm ng joke. No? Yun ang pinaka-focus ko talaga araw-araw. Doon ko inuubos lahat ng MUC ko. Okay? So, yun lang guys. Hey, Gabel to S527. So, ito yung unang content natin ngayong week. Sana makatulong sa inyo tong tip na to, no? At sa lahat ng mga nag-comment sa atin regarding sa prior set, regarding sa Garuda, yung mga binanggit natin, regarding sa DK Fluorite, no? Sana nasagot ko yung mga katanungan dyan sa mga comment nyo. Pati nagtatanong dun sa Grow Lancer. Yung gusto ako maging vlogger na si Bossing Rage Fighter, sana maging vlogger daw ako, wish ko lang, no? Ang saya rin siguro maging vlogger talaga, no? Yung tamang comedy ka. So guys, eto. Medyo hindi pa masyadong good yung boses natin dahil galing talaga tayo sa mahabang pahinga. So sana kahit ganito yung content natin, makatulong sa inyo, lalo na sa mga new player, yung information na ibinigay natin para sa video na to. Okay, Jay Gabel to guys. S527, Dragon Knight, AGL. Sana supportahan nyo lang ako lagi, no? Dahil sa inyo ako kumukuha ng fuel. Guys, napakarami na nating subscriber. Grabe, nagulat ako, no? Halos magpo 400 na siya. So, sa lahat na nag-subscribe sa atin, guys, salamat sa suporta nyo. Sa lahat na nanonood, no? Sa buong Pilipinas, tsaka sa ibang bansa, abroad, no? So, lalo na sa mga nagko-comment, legit na nanonood sila sa atin. Again, salamat sa suporta. Sana umabot ng 500 subscribers tayo para makapagbigay tayo ng 500 GC, no? Gaya ng pangako ko dun sa nag-request. Pag umabot tayo, guys, ng 500 na subscriber, magbibigay ako ng 500 GC. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo ibili ng Diaz. Ano kung nung gawin nyo, basta ako. 500 GC, ang ibibigay ko, hindi ko lang alam kung paano ko yun ibibigay, kung sinong mananalo. Alam mo yun, hindi ko pa alam kung anong gagawin kung ano eh. Kung, ayun, kung magpapalaro ba ako or wala pa ako naiisip na paraan kung paano magbibigay ng 500 GC. Okay, so sana maabot tayo guys ng 500 subscribers. Supportan nyo yung maliit na channel natin. Comment kayo kung meron kayong gustong pag-usapan. Lalo yung mga new player guys. Kayo talaga yung gusto kong itong channel na to para sa inyo sana talaga to. Sana kung meron kayong mga tanong, kahit maliliit lang yan, i-comment nyo guys sa mga video natin. Susubukan natin gawa ng video yan. Okay? Tapos yung pala kay Jelal, no? Yung nag-comment siya na regarding sa MG, Jelal, meron tayong bagong content regarding sa Energy MG full class review. So sana makatulong sa review na yun. Out tayo guys, sa Gabel, S527, AGF, Dragon Knight. Para sa content natin ng ME Monarch C, all fruits content, no? Itong video na to. Out tayo guys, out.